ang Senior Weather Specialist and Duty Forecaster ng Weather Division, none other than Miss Mariana Glyza G. Esculiar. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po ulit sa ating mga kasamahan sa media para po sa pagpapalaganap po ng warning po na binibigay po ng Pag-asa, kasabay po sa pagtulong po natin sa mga disaster managers at local government units. Ito po ang update sa dalawang bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang Severe Tropical Storm Ophel at ang Typhoon Pipito. Ang bagyong Ophel po from typhoon ay isa na po ngayong severe tropical storm. Huling namataan po natin 195 km kanluran po yan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ngayon ang lakas na hangin na 110 km per hour, malapit sa gitna at bugsong aabot naman hanggang 135 km per hour. Ito po ay naasang kikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Ito po muna ang mga babala po natin kaugnay po sa bagyong Ophel. Susunod po natin ang bagyong Pipito. Ang bagyong Ophel po ay inaasahan po natin na patuloy na kikilos ng pahilaga-hilagang kanluran at ito po ay inaasahan pong mag-e-exit po pansumandali ng Parpo bukas po ng hapon. Ito po ay maaring pumasok ulit ng Philippine Area of Responsibility at kumilos ng pahilagang silangan at maglandfall po dito sa Taiwan. At paglandfall niya po sa Taiwan, may posibilidad po siyang maging isang low pressure area na lamang sa susunod pong mga araw. Ito po ay sa Monday. So sa ngayon po, nakataas pa rin po ang wind signal number 2 sa Batanes. Ito po yon. At wind signal number 1 naman po sa northern portion ng Cagayan, dito po sa may Babuyan Islands, northern portion ng Apayao, at dito po sa northern portion ng Ilocos Norte. Sa mga susunod pong issuance po ng bulletin po natin, inaasahan po natin na unti-unti na pong mawawala yung mga wind signal po natin sa dulong Hilagang Luzon. Ano naman po ang kaikibat pa rin pag-ulan ng Ophel? Mga significant rainfall po na maaari pong idulot within 24 hours. Ang may babala na lang po para sa mga malalakas na pag-ulan ay ang Batanes. Asahan po ang katamtaman hanggang sa malakas ng pag-ulan sa Batanes within 24 hours. Kaakibat pa rin po ng bagyong Ophel, meron pa rin po tayong nakataas na gale warning dito po sa may Batanes, Babuyan Islands at northern coast po ng Ilocos Norte. Maalon pa rin po hanggang sa napakaalon po ng karagatan sa bahagi yan ng ating bansa. Kaya naman po yung ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, bawal pa rin pumalaot. Pero expected po natin mamaya hapon, maaari na po nating i-lift yung gale warning po dito po sa dulong Hilagang Luzon habang papalayo po ang bagyong Ophel. Samantala po, pagkatapos po natin na makita po yung mga babala tungkol sa bagyong Ophel, ay dito po naman tayo dumako sa bagyong Pipito na pumasok nga po ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Huling namataan naman po ito ng Pag-asa, 630 km po silangan po ng Giwan, Eastern Samar. Taglay na po nito ang lakas na hangin ngayon na 130 km per hour malapit sa gitna at ang bugso ng hangin po ay umaabot po hanggang 160 km per hour. Inaasahang patuloy na kikilos ng westward sa bilis na 30 km per hour. May kabilisan po ang bagyong ito. Base po sa ating track, mapapansin po natin may kababaan po ang lokasyon po ng bagyong Pipito po sa ngayon. At ito po ay naasahan po nating magla-landfall po base po sa track po natin sa Catanduanes. Bukas po yan ng gabi hanggang Sunday po. Yun po yung possible landfall time po natin. Ngunit mapapansin po natin, gaya po ng laging pinapaliwanag po ng Pag-asa, kahit ito po ang forecast track po natin ngayon, may tinatawag po tayong cone of probability. Ito po yon. So, pwede pong mag-vary o pwede pong mag-landfall dito po from Northern Samar to Sorsogon, Albay, Camarines Sur, ay pwede pong
mag-landfall din po yan base po sa ating uncertainty cone. So, hindi lang po Catanduanes ang dapat po nating tutukan sa mga susunod na araw. Kaya kailangan po mag-prepare po yung mga areas po dito po sa Samar Provinces, Bicol Region, Calabarzon, ilang bahagi po ng Mimaropa, Central Luzon at Northern Luzon. Dahil po, base po sa ating track, ay maaari pong tahakin yung mga rehiyon na yan ng bagyong Pipito. Inaasahan din po natin na ang Pipito ay patuloy po na mag-intensify hanggang makalapit po siya dito sa may area po ng Bicol at Samar Provinces. At inaasahan po natin na bukas po ng gabi at Sunday early morning ay tuluyan po itong mag-landfall nga dito sa areas po, either dito sa Northern Samar, Bicol Region, specifically po sa Catanduanes. Nakataas na po ang wind signal number 2 sa eastern portion ng Northern Samar. Ito po yun. At sa northern portion ng Eastern Samar. At wind signal number 1 naman po sa northeastern portion po ng Quezon Province, southeastern portion ng Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama po dyan ang Burias at Ticao Islands. At dito po sa Northern Samar, nalalabing bahagi ng Northern Samar, at nalalabing bahagi po ng Eastern Samar, kasama na po ang probinsya po ng Biliran. Inaasahan din po natin habang papalipit ang bagyo ay itataas po natin yung mga warning signal dito po sa areas po kung saan nakataas na po ang wind signal number 2 and number 1. So dito po sa Bicol Region at dito po sa Samar Provinces, expect po natin na pwede pong itaas po ng pag-asa ang wind signal dyan into 3, 4, and 5 pag naging super typhoon po ang bagyong Pipito once lumapit po siya ng landmass po. So hindi po natin nirule out na bago mag-landfall ay pwede pong maging super typhoon ang bagyong Pipito. Sa babala naman po sa pag-ulan, inaasahan po natin na bukas po ng tanghali hanggang Sunday po ng tanghali ay meron pong torrential na mga pag-ulan dito po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Northern Samar. Heavy to intense naman po ang mga pag-ulan dito po sa Eastern Samar, Camarines Sur, at Camarines Norte. Samantala, katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan naman po ang inaasahan natin. Sa Quezon Province, Masbate, kasama po dyan ang Burias at Ticao Islands. Dito po sa Samar, at dito po sa may Biliran, kasama na po ang Leyte Province. Simula naman po linggo ng tanghali hanggang Monday po ng tanghali, inaasahan natin na dadami po yung lugar na magkakaroon po ng malalakas na pag-ulan. Simulan po natin sa intense to torrential. Ibig sabihin po, walang humpay po ang mga pag-ulan na inaasahan po natin dito po sa areas kung saan po nakapula po yung mapa. So dito po sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, inaasahan natin habang dumadaan ang bagyong Pipito ay walang humpay po ang pag-ulan dyan kasabay po ng kanyang pagdaan. Samantalang matitinding mga pag-ulan din po ang inaasahan pa rin sa Albay, Sorsogon, Northern Samar, Marinduque, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, Bulacan at Nueva Ecija. Samantala naman po, katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan naman po ang inaasahan pa rin dito po sa Samar, Eastern Samar, Masbate, kasabay na po ang Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Quirino. Kung mapapansin po natin, yung buong Luzon, kasama na po yung malaking bahagi ng Eastern Visayas, ay sakop po ng hazards po na maaaring idulot po ng bagyong Pipito habang ito po ay namamaybay dito sa rehiyon po ng Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, at meron din pong area sa Northern Luzon. Samantala naman po, ang banta po ng storm surge sa bagyong Ophel, hindi po ito na-tackle kanina, meron pa rin po dito sa 1 to 2 meters pa rin po dito sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, ang bagyong Pipito po
ay may banta po ng storm surge dito po sa bahagi po ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Quezon Province. Kasama po ang kanlurang bahagi po ng Sorsogon. 2.1 to 3 meters po ang storm surge na maaling idulot po ng pagdaan ng bagyong Pipito. Samantala sa Albay naman, Biliran, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Eastern Samar, Northern Samar, Quezon, Samar, at ito po yung Samar, western part ng Samar po yan. At Sorsogon, inaasahan naman po na 1 to 2 meters naman po ang pwedeng storm surge na maidulot po sa pagdaan po ng bagyong Pipito. Para po sa mga kababayan ko po sa Bicol, magpaparatabi kita sa maabot na bagyong Pipito.